si Alice Go po ang nag-uutos para patayin. Siya rin po ang nag-utos para patayin si Gilbert Mejia Flores. Maraming mga Chinese na magugulo dyan sa Pugo na hindi na makakauwi kailanman sa kanilang bayan doon sa China. Bakit? Siniminto na sila at binaon kung saan man. Ito ang Istorya Pinas. Nasaan na ba si Mayor Alice Go? Totoo ba na nakatakas na di umano ang suspended Mayor Alice Go o si Go Waping matapos na isiniwalat ni Senator Win Gatchalian ang kanyang tunay na pagkatao bilang si Go Waping? Ayon sa spokesperson ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, patong na kasong kriminal at iba pa di umano ang maisasampa laban kay suspended Mayor Alice Go. Madagdagan pa ito ng kasong gurgor pag napatunayan ang mga aligasyon ni Toto Kausing na di umano may mga nawawalang mga Chinese national sa Baopu compound na sinimento. Grabe to. Nanawagan si Toto Kausing sa Bureau of Immigration na i-check ang mga listing ng mga Chinese na hindi na na-extend ang mga tourist visa at ito na di umano ang mga biktima. Sabi ka talaga, Go Waping. May binili na si Toto Kausing sa kanyang mga supporters na sana ipagdasal ang kaligtasan niya at sana malayo pa ang mararating niya at malanalo pa ito sa pagiging senador. Mag-iingat ka lang po, Attorney Toto Kausing. Hindi talaga basta-basta ang taong nasa likod ng kontrobersyang ito. Sana huwag nang patagalin ng ating mahal na presidente ang pag-total ban ng mga pugo sa ating bansa para matapos na ang mga karumal-dumal na krimen na nagaganap sa likod ng operasyon ng mga illegal na pugo sa ating bansa. Kaya dahil sa trending na kontrobersyang ito ang mga naging komento ng ating mga madlang netizen. Kailangan may patuloy pa rin ang pag-imbestiga sa ang sulok man sa Pilipinas na ron ng mga Chinese kasi marami yan sila nagigipit tuloy ang taong bayan na siyang may karapatan mamuhay ng kahit kunting sagana lang naman sa Pilipinas. Sana ngayong darating na eleksyon piliin ng mga tao yung mga karapat-dapat na manunungkulan sa pwesto, yung makatao at maka-Pilipinas, hindi maka-China. Dapat alisin na yung pogo na yan, magbibigay lang ng kasamaan sa ating bayan. Anhin nyo ang malaking kita, yung pogo na yan, kung malaking impluensya sa ating banyaga. Walang puntahan yan kundi maging masama na ang ating bansa. Kaya please, alisin na lahat ng pogo na yan, magbibigay lang yan ng kasamaan sa ating bansa. Tama po lahat ang mga sinabi nyo, Katoto. Huwag po kayo sana titigil na ibunyag lahat ang mga kawalang hiyaan na ginagawa ng mga inchi, lalo na yan si Alice Go. Nagpapanggap na anghel pero walang hiya pala yan. Paano naging mayor yan? Habis na nagpapasalamat ang mga mamayang Pilipino sa iyo, Katoto, dahil wala kang takot na isiwalat ang mga kawalang hiyaan nila. Buhay po kayo, Katoto. Ang sinabi sa akin, didiscuss natin mamaya, yung marami palang mga Chinese dyan sa Pugo, sa Bamban at Purak na sumusuway sa kanila na kanilang pinatay, sinimintuhan, dyan ginagawa sa, kung hindi Mariveles Bataan, doon nila ginagawa sa ikalawang safe house nila sa Makati City. Ang isang safe house nila matatagpuan sa Burgos Street. So, yan ang aking masasabi sa ngayon. Magandang umaga, Ginoong Cruz, Kapsat. Magandang gabi pa rin Jigger Yarte, magiging leader si Sara na walang H sa Noisan senatorial candidate. Zene Lopez Robas, good morning po, Attorney Toto, mabuhay po kayo, kakampi niyo po ako para sa katotohanan. Maraming salamat. Tapos, surprise battery, walang sound no kanina. Kanina walang sound, pero sa ngayon may sound na. Anyway, hindi pa tayo nakapagpakilala. Ako po si Dr. Toto Kausing or Toto Bunyog. At ang tawag sa akin ng mga basher ko ay kalbo. Pero sabi naman ng nanay ko, ako ay gwapo. Bago siya namatay noong June 21, 2023. Kaya ngayon, 2 araw mo lang ngayon, ay magugunitain ko ang pagkakamatay ng aking nanay sa June 21, 2024, unang taon. Kumpleanyo kung tawagin namin sa mga salitang Ilonggo. So ngayon, next is, ating pag-usapan sa ngayon itong parang ang nangyayari sa Pilipinas ay talagang tinakwil ng mga Pilipino. Alam mo, ang kinabukasan ng isang bansa
ay nagdidepende ng mas malaki sa mga karakter ng kanyang mga citizen. Ganon mga kanyang mamamayan. Kung anong karakter natin, kung lahat ang karakter natin ay masisipag at hindi marinis, sigurado ako ng Pilipinas ay tatabo. Kung ang karakter ng mga Pilipino ay hindi nagpapabili ng boto, sigurado ako na ang ating binuboto ay tama. Kahit at wala ng skumilik pa o smartmatic pa na maaari na mang-agaw ng mga boto natin. Sa sunod, isiwalat ko, marami na akong nalalaman sa smartmatic nung nakarang election. Sa sunod na lang natin yan. Ito ay A1 information. Ako lang ang meron ito. Exclusive ko po ito. Ang marami pong mga Chinese na nawawala dyan sa Pugo sa Bamban at Pugo sa Purak. Yan, dyan kayo magtataka kung bakit iisa pala ang ginagalawan ng Pugo sa Tarlac at Pugo sa Purak. Maraming Chinese ang nawawala na hanggang ngayon kawawa ang kanilang pamilya na hindi na nila alam kung paano at kung saan ang kanilang mga anak na hindi na makakauwi ng China. Kasi wala na. Pinatay sila at sinimento. Ayon sa aking informante, sa sugo ni Alice Go, ay pinatay sila at sinimento. Doon ginawa ang pagpapatay sa pangalawang safe house dyan sa Makati City. Ang isang safe house nyo nandyan sa Burgos Street sa Makati. At meron din kayong safe house doon sa Mariveles. Grabe, akala nyo parang anghel itong mukha ni Alice Go. Pero sobrang satanas pala ito. Ay, nako. Sige, pag-agawan sila mga Marcos sa norte. Pero hindi naman ako maniniwala na dahil sa mulat na tayo ngayon, kumo Ilocano ka, hindi ibig sabihin maka-Marcos ka. Kumo ikaw Cebuano, maka-Duterte ka. Hindi na po lahat yun. Tayo ay mga Pilipino. Tandaan mo, Pilipino tayong lahat. Wala. Itabi mo yan. Isang tabi mo yun kung anong tribo meron tayo. Tayo lahat ay Pilipino. Huwag mo sabihin na ikaw Muslim, ikaw Kristiyano. Pilipino tayo lahat. Magtulungan tayo. That's the only way. There is no other way for us to succeed in this Pearl of the Orient Seas. Ganun lang mo kasimple. Alam mo, naawa ko sa bansa natin. Pag hindi ako sisigaw dito, walang makikinig. Kaya minsan kailangan natin sumigaw para may makikinig. Kagaya ng ginawa ko kanina sa Office of the City Prosecutor ng Manila. Murang binabaliwala lang ang aking mga tinutulungan. Pero sabihin wala na, alas 4 lang po magsasara ng Office of the City Prosecutor. Kumontra ako, nargumento ako. Anong klaseng opisina ito? Meron ba kayong ipinalimbag o pinablis na announcement na yung Office of the City Prosecutor Manila ay hanggang alas 4 lamang? Bawal sa batas yan. Sinyalis ko. Dahil nag-alsa na ako ng boses, lumapit ang mga gwardiya at pumayag na yung kausap na taga-City Prosecutor's Office na tatanggapin na ang reklamong aming ihahain. Pero ang problema, may panibagong problema. Biro mo may style na naman itong Office of the City Prosecutor Manila. Gagawin kailangan ang lahat ng mga nakapasiner, patong-patong. Pero mo sa ibang City Prosecutor's Office, walang pasiner, stapler lang, pwede na. Sa inyo, gusto niyo ba bibili pa ng passenger? Ay, sobra-sobra kayo. Prosecutor, Chief City Prosecutor Giovanni Lim, tingnan mo yan. Tingnan mo ang mga tao na mga pobre sa Maynila. Pagsampa pa nagreklamo, bibili pa ng maraming passenger? Ano kang klase? Ayusin nyo yan dyan. Anyway, balik tayo dito sa informasyon. Informasyon na nakakuha ko sa isang tao na malapit sa informasyon na nakikita, si Alice Go po ang nag-uutos para patayin. Siya rin po ang nag-utos para patayin si Gilbert Mejia Flores na yung taong sinasabi na siyang nagrehistro ng late registration ni Alice Go doon sa Civil Registrar's Office.
Kaya hindi po yon suicide ang kaso ni Gilbert Mejia Flores. Ginilitan po siya sa liig at kanyang mga kamay dito may mga sugat na malaki. Kaya mag-ingat tayo mga vlogger na bumabanat kay Alice Go, mag-ingat kayo. Magtago tayo, huwag tayo magpakita ng ano kasi killer itong si Alice Go. Tinatandaan nyo killer ito. Makikita nyo anghel ang mukha pero killer. Marami na siyang pinatay. Uy, ito lang muna ay sasabihin ko. Ha? Pagkatapos, ano ang mangyari dito? Kung ibig sabihin ang mangyari nito ay si Alice Go talaga dapat pagkakaingatan ninyo. At sa susunod, isisiwalat ko sa inyo yung ibang ebidensya patungkol sa kanyang pagkatao. Kung paano siya napupunta rito at paano mo masasabi na talagang hindi siya Pilipina o Pilipino. Kaya ang aking pakiusap lang, mga kababayan ko, wala na tayong maasahan. Hindi na tayo natin maasahan yan kahit oposisyon ng mga leader natin. Down with them. Hindi natin maasahan yung BBM. Down with him. Hindi natin maasahan yung mga Duterte kasi inubos na ang mga dugo ng mga mamamayan dahil lamang kuno sa war on drugs na kung saan ang pinapatay niya panay kalaban para niya masulo yung negosyo sa droga. Down with Duterte. Hindi ko alam kung totoo yung kwento na patay na si Duterte. Hindi ko alam kasi maraming umikot-ikot. O palabas lamang yan. Pagkatapos, nag-anunsyo si Sara na resign siya. Well. That explains now the reason that we really have to fight for our own. Tayong mga tao. Para laban sa China, huwag na nating asahan yan si BBM. Mamamatay lang ang lahat ng sundalo natin kung si BBM ang aasahan natin. Kaya ang magagawa natin para sa ating inang bayan ay i-boycott ang lahat ng produkto ng Pilipinas. Hindi Pilipinas, ng China. I-boycott ng lahat ng Pilipino ang lahat ng produkto ng mga China na pinapadala sa Pilipinas. Kahit anong mura man yan. That's the only way that we can be very effective. Ang isa sana maganda, kung ako si BBM, sasabihin ko, mag-declare ako, ang lahat ng utang ng Pilipinas sa China ay huwag natin nang bayaran muna hanggat hindi sila lalayas sa ating exclusive economic zone. Ganun sana gagawin natin. Kaya, mga kababayan, ipagdasal nyo lang ako. Marami pa kayo makukuha sa akin. Ipagdasal nyo lang ako. At mabubuhay tayong matagal at sana makarating tayo sa rurok ng tagumpay na ating inaasam-asam. Sa totoo lang, magiging maganda ang Pilipinas kung ako ang presidente. Sa totoo lang, ganun yan. Pinapako ko yan sa simento na sigurado ako kasi alam ko kung anong gagawin paano umunlad ang Pilipinas. Ay, hanggang dyan lang muna. Basta sa akin sasabihin sa ngayon, ayon sa aking iwan informante, maraming mga Chinese na magugulo dyan sa Pugo na hindi na makakauwi kailanman sa kanilang bayan doon sa China. Bakit? Sinimento na sila at binaon kung saan man at hindi na sila makita kailanman at sila ay naglaho parang bula. Kaya ang gagawin sana dito ng Bureau of Immigration, alamin ninyo sa listahan ninyo yung mga Chinese na dumating sa Pilipinas at hindi na nag-apply ng visa extension at hindi na bumabalik. Wala kayong talaan kung bumalik o umalis sa Pilipinas. Sigurado po yan. Kawawa yung mga Chinese na yan. Pinapabayaan lamang sila ng China. Ang China naman na kanilang bansa ay nang-aagaw ng dagat. Kaya, never ako maniniwala sa China. Kung nag-agaw kayo ng dagat, talagang bawal yan sa UNCLOS. Bawal din sa territorial rights natin yan. Kasi sovereignty rights nga yan. Pero extension ng ating territorial rights yan. Kasi tayo lamang ang may karapatan na mag-harvest na kung ano makukuha natin na gas dyan, ano makukuha natin na isda riyan, kung ano pa mga mineral deposit na makukuha natin, lahat ng ating mapagkakitaan, makapagperahan dyan sa loob ng exclusive economic zone ay tayo lang Pilipinas ang may karapatan. Sa loob yan ng 200 nautical miles limit o di kaya
to 340 kilometers mula sa pinakapampang na pinakamalapit ng ng Palawan. Kaya magbilang ka, 340 kilometers atin yan. Hindi lamang 12 nautical miles limit. Ay. Kaya hanggang dyan na muna tayo ngayon. Sa susunod naman, at ako maghanda pa, marami pa akong gawin para sa aking hanap buhay. Pasensya na kayo at ipagdasal niyo po ako. At para sa ating pakishare ito. At please lang, paramihin nyo ang ating subscribers para mamuo ang ating pwersa. Sigurado lalakas ang ating pwersa. At tayo makadikta ng makakuha tayo na tinatawag na ni Attorney Ka-Insurrecto na political power. Kailangan natin ng political power para makapagdulot tayo ng pagbabago sa ating bansang Pilipinas. Pagbabago na para sa kabutihan ng buong Pilipinas at lahat ng mga Pilipino. At isa pa sa sinasabi ko, ang pinakasigurado na magkakaroon ng pagbabago sa Pilipinas, pagdating po ng halalan sa May 12, 2025, lahat ng bago po iboto mula sa konsihal, mayor, vice mayor, congressman, sa senador, sa party list, sa gobernador, vice-gobernador, mga bukal nyo, baguhin lahat para magkaroon ng pagbabago, totoong pagbabago. Kaya, sa totoo lang, ito, sobrang delikado talaga to. Alam ko na, sobrang lalim at sobrang delikado itong tinatahak kong labang ito para sa Pilipinas. Kaya, ito muna ang ating sasabihin. Kung wala man ako, si Bung Pinida ang sisigilin nyo, at saka si Alice Go. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ay.